Sa loob ng isang oras ay bubuksan na ang pahalik para sa mga deboto ng Jesus Nazareno. Yan ang agenda report ni Ian Maghanoy live mula sa Quirino Grandstand. Ian, kamusta na ang sitwasyon dyan? Pinky, tama ka dyan. Mamayang alas 7 nga ng gabi ay opisyal lang bubuksan ng Translasyon Committee 2026 ang gates nito para sa mga debotong may karamdaman na nais makiisa sa pahalik ng poon ng Jesus na Nazareno dito sa Quirino Grandstand sa Maynila. Pinky, karamihan sa kanila ay kanina pang hapon nagsimula sa kanilang mga pila o sa pila nang sa gayon ay maranasan ng personal ang milagrong dala ng poon ng Jesus Nazareno at gumaling sa kanilang mga karamdaman base sa kanilang pananampalataya. Umabot na ng Calao Drive, Corner Rojas Boulevard ang dulo ng pila ng mga deboto ng Jesus Nazareno sa Quirino Grandstand sa Maynila ngayong Miyerkules. Sa stage nakapwesto ang poon. Sa likod nito ay may dalawang maliit na butas kung saan nakalabas ang dulo ng krus ng poon maging ang kaliwang paa nito. Dito ipinupunas ng mga Translasyon volunteers ang kanilang panyo para sunod na maipahid naman sa parte ng kanilang katawang may dinaramdam kasabay ng panalangin. Kontra sa tawag na pahalik, hindi raw literal na dapat halikan ng mga deboto ang poon, kundi dapat ay pinupunasan lamang ng panyo. Ang debotong si Banaag Marianito nananampalataya sa milagrong gagaling ang kanyang sakit sa puso, kaya't pumila sa pahalik, dala ang kanyang lumang bimpo kahit na hirap na rin sa pagtayo. Umiram ako ng tulong din ng Nazareno para balik ako. Kasabay ng pahalik at ang napipintong translasyon sa January 9 ay ang banta ng super flu na ngayon ay kumakalat sa maraming bansa abroad. Ayon sa Department of Health, ang super flu ay ang mas malalang uri ng AH1N1 kung saan doble ang mararamdamang sintomas na matatamaan ito tulad ng pag-ubo, pananakit ng katawan at ulo at lagnat. Siniguro ng ahensya na hindi pa nakakapasok ng Pilipinas ang super flu. Gayunpaman, maiiwasan raw ang pagkalat nito kung hindi muna makikisa ang mga debotong may karamdaman sa kapistahan. Sana yung may mga sakit na, no? Huwag na nga lang pumunta. Kasi kailangan ipag-alang-alang din natin ating mga kapwa. Diba? Dahil siyempre, dahil magdadagsan yan, crowded area, the spread infection will be fast talaga. Kung meron kayong nararamdaman, pwede ho kayong magsimba sa pamamagitan ng telebisyon, sa pamamagitan ng social media. Ang mga kapatid natin sa ibang bansa, nagsisimba sa pamamagitan ng Facebook. Bagay na hindi raw talaga maiiwasan sa parte ng mga debotong namamanata sa poon, lalo't paraan rin anyo ito ng pagtanggap sa biyaya ng Panginoon. Yung po mga sacramentals po yan, yung mga imahe, yan po. So, we are trying to clarify these things to the Catholic faithful po. And yun nga, I heard this very beautiful phrase, no? Tayo pumunta para sumamba, hindi sumamba. Clear na mandato, sabi sa ng ating hanay sa DOH, kung sakaling may sakit, may nararamdaman, huwag nang magnahas na unang-una humalik, no? Definitely, kunwari, di ba, may mga sipon or may mga ubo, pwedeng mag-face mask. Pwedeng hawakan na lang. Sa ngayon, patuloy ang mga deboto sa pagpila sa pahalik dito sa Quirino Grandstand. Umaasa na sa kanilang deposyon sa poon ay maski papaano'y maiibsan ng karamdaman habang bitbit ang pananampalataya sa poon ng Jesus Nazareno. Hanggang sa mga oras nga na ito ay patuloy ang pila ng mga debotong may karamdaman dito sa Quirino Grandstand na umaasa na makikisa sila sa pahalik na isasagawa mamayang alas 7 ng gabi. Pero alauna pa lang, Pinky, ay pinauna na ng Translasyon 2026 Committee yung mga Translasyon volunteers para sa pahalik dahil ayon sa komite, kailangan na silang mauna nang sa gayon ay hindi sila makipagsabayan sa pila ng mga sasailalim mamaya sa pahalik. At bantay sarado rin ng Manila Police District ang kabuuan ng Quirino Grandstand para sa seguridad nito o anumang mga emergency. Pinky? Maraming salamat sa iyo, Ian Maghanoy, nag-uulat ng live mula sa Quirino Grandstand.